Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon. Naku, ang dami po natin pag-uusapan. Bahala na po kung saan po makarating, no? Pag-uusapan po natin itong sa dami wala wala tayong masabi. Wala raw po hindi raw po mahagilap ng mga opisyal ng Canlaon City. Lalo na po ng PIO itong mga taga Phibox. Kawawa naman pumuputok na po yung bulkan. Ano ba naman 'yan? Panay pati P-books, ha, ay natutulog na po ngayon. Grabe, usong-uso na po ngayon. Napauso na po ang medyo lilipas din yan. Pag-uusapan din po natin ang mga bagong pangako. 1 million pa bahay, hindi na bago yan. Pero tuto pa rin daw. Ayon po, hindi kay Pangulong Marcos, ayon po kay Martin. Ba't hindi? 1 million pa bahay, balik na naman. 29 pesos na bigas. Ayan, sasarap mga ako, no? Siyempre, si Duterte pa rin po ay dinidiin sa gawa-gawang krimen. Ang dami na po nananawagan na krimen po ang ginagawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya sa COVID-19 noon. Okay? Pag-uusapan din po natin, ito pong tila dismayado na po si Trillanes, no? Sa mga inaakto ng kanilang di umano'y leader na si Leni Robredo. Aba, ayaw na po ni Trillanes, no, na si Leni pa rin ang maging leader nila dahil ito ay hindi nagpapakita. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin kung ano po yung narito. Unahin po natin itong habang ini-interview po ni sino ba tong babae na to? Matapang to eh. Itong si Karina ba yun? Karina? Yung taga ANC. Ayan. Ang si Dr. Elmer Impiales, Canlaon City's Public Information Office, no? Ay tinanong po siya, no? Kayo po ba ay nabibigyan po ng update ng P-Box? Ang sabi po, eto po kinote lang po natin itong sinabi mismo ni Dr. Elmer Impiales ng Canlaon dito po sa pagsabog ng bulkan. Ang sabi niya po, opo, sabi ni Dr. Elmer Impiales ng Public Information Office ng Canlaon City. Nagulat po kami, nakita namin para daw yung sumasabog ng mga hindi po pala sila na-update. Hindi po mahagilap ang Philbox. Yan po mula po sa PIO ng Canlaon City. Carmina. Niloloko na naman ako nito mga. Hindi po yung nanghuhula. Usually po, alam po natin yan, ang dami na pong pagputok ng bulkan eh. Nagkakaroon pa lang po ng ng mga may alert level, di ba? Yung dati pong administrasyon, marami po kasing pumutok na bulkan. Taal, tapos yung Mayon, di ba? Naalala ko lang nung panahon ni Pangulong Duterte. Masyado po yung NDRRM. Ang dami na pong mga text messages, di po ba? Nagte-text sa atin, mag-ingat tayo. Nasa alert level ang mga Mayon, ang mga malapit sa Mayon. Hindi po ba nakikipag-unahan pa si Leni sa pagbabasa ng mga Philbox alert? At saka yung mga, kung di man Philbox, yung NDRRM. Kaya nga yun yung papel ni Leni, makipag-unahan eh. Uunahan niya ng uunahan si Pangulong Duterte sa pag-announce po ng mga galing sa NDRRM. Ngayon po, meron po ba kayo natanggap na mga text messages mula sa NDRRM?
Yun yung sinasabi natin, no? Naaalerto po ang buong Pilipinas pag meron pong pangyayaring ganyan. Bungangeran Lola, thank you very much sa 1,600. Ngayon po, bakit po tila wala? Kaya in-interview po, ito po hindi po atin to. PIO po ng Canlaon. Sanay po sila doon dahil may aktibong bulkan sila ron. Hindi po mahagilap ang PBOX. Alam niyo po kung paano po nila nalaman na sumasabog na po? Na nag-alerto na sila na evacuate na? Tinignan po nila yung website ng PhilBox. Hindi po sila direktang sinabihan. May kakulangan na po rito ngayon sa pagsasabi sa atin. Palibasa, nawili po na wala pong sakunang nagaganap. Wala na po yung quick response po natin. Di po ba usong-uso yan nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi po ako hindi ko po kinukumpara. Yung panahon ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos, kinakantsawan ko po. Kinakantsawan natin. Bakit po nangyayari ito samantalang noon, natatandaan ko, kada may mga pagyanig, pati nga po nire-report nga po, PhilBox po yung nagre-report eh. Di ba? PhilBox po yung nakukunan natin ng report. Ito po si Carmina, Karina, o kung ano mang pangalan niya. Tinatanong yung PIO, paano nyo po napagdesisyonan? Pumunta kami sa website ng PhilBox. Sa website na sila pumunta. At napagpasyahan nila, siyempre may mga guidelines sila, pag mga alert level, kung ano man yan, hindi natin alam yan, no? Pero pag may mga, ang sabi po kasi niya, dapat nakabatay kami sa PhilBox. Kung anong update sa amin ng PhilBox, doon kami magbabatay. Dito po, biruin niyo yun, nagkusa na silang pumunta sa website. Imagine. Kung hindi maparaan yung di hindi nila nailikas kung sino yung dapat ilikas. Wala po yan. Dahil ang binabalita po ngayon si Duterte. Ang binabalita po ngayon, Duterte, masamang tao, Duterte, demonyo, Duterte, 47 billion, Duterte, 37 addict, Duterte. Yun po ang balita kasi ngayon, binubugbog tayo ng mga Duterte. Sumasabog na po yung bulkan. Wala pong paalala sa atin lahat. Hindi ko po gawa-gawa yan. Ito pong ANC, ABS-CBN. Sila po yan, ABS-CBN News Channel. Babasahin ko lang. Hindi po mahagilap ang PhilBox. Dr. Elmer Empiales of Canlaon City's Public Information hits PhilBox for allegedly failing to give updates about the Canlaon volcano. Imagine, hindi po sila binibigyan ng update, tapos yan na. Natatandaan ko noon, panahon ni Duterte, yumayanig pa lang, meron na pong 17 na italang pagyanig. Di ba mga ganyan yung dialogo noon? Nagbubuga po ng usok ang Mount Mayon at Mount Taal. Na-advisean po ang nakakarami. Meron pa mga radios yan, di ba? Na magsilikas na po ang lahat ng mga nasa. Galing po yan sa PhilBox. Huwag na po tayong magkunwarian dito. ABS-CBN po to, hindi to imbento. Sabihin nyo na naman. Kay Badong to. Thank you very much muna kay na nagbigay sa atin ng 5 New Zealand dollars. Grabe na po to. Parang lilipas din yan. Ganun pa rin ba ang treatment natin kahit sa sakuna? Lilipas din. Nasaan na yung PhilBox? Speaking of yan ang mahirap, ano? Pag mga pinapatulan yung mga post, may nakukuryente. Buti na lang, hindi pa natin napatulan. Ito naman po, balita. Good news. Sabi po ni Martin Romualdez na medyo namumungay-mungay ang mata. Ay, mamuhay. Hindi pala mamungay. Mamuhay ng may dignidad. Marcos Socialized Housing Projects have pools, clubhouse. Hindi
Okay, ito po yung balita ng politiko. Mamuhay ng may dignidad. Marcos Socialized Housing Projects have pools clubhouse. Yan po ay ayon kay Martin Romualdez. Palakpakan po natin. Galing naman, no? The socialized housing projects of the government under President Ferdinand Marcos Jr. have amenities usually available only for the upper income class, according to Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Hindi, palakpakan tayo. Masaya ako. Masaya siya. Masaya kaya kami mamaya? Masaya ako dahil hindi lang pala tirahan ng pamilyang Pilipino ang tinatayo natin dito. May mga basketball court, swimming pool, pool clubhouse at iba pang amenities na dati makikita lang sa subdivision at condominium. Hindi, palakpakan po tayo. Ito ang pangarap ng ating Pangulo. Mabigyan ng disenteng tirahan ng mga Pilipino. Palakpakan pa rin tayo. Putyang tindi, may swimming pool, may clubhouse. May karapatang mamuhay ng dignidad. Ang manirahan kayong lahat sa isang komunidad na payapa at ligtas. Palakpakan! Tindi, no? Okay. This is a dream of our president. Yan, tignan nyo naman, ha? Yan ay panaginip. Isa lamang ito sa napakaraming housing. Isa lang daw yun sa napakarami. Romualdez added that the national government remains on track with the original target of building 1 million houses. Palakpakan! Palakpak na ako ng palakpak, ha? 1 million, nasa target daw. So, ibig sabihin, nakakadalawang taon na po ang ating gobyerno. Kung nasa target po tayo, 2 million na po napapatayo. Yes! Galing talaga ni Martin. Palakpakan natin yan. Ang tanong, nasan po yung 2 million na yun? Kasi on track kamon eh. Ang pangako ni Pangulong Marcos, 1 million per year. Sabi nyo ngayon, on track tayo sa 1 million. May swimming pool pa. Kaling. Tanong po, asan po yung 1 million plus 1 million? 2 million na po. Saan po yan nakatayo? Sige na, sabihin nyo na. Tsama naman yan, tayo lahat. Makaligo sa swimming pool. Hindi ka nagbabasa badong eh. Ulitin mo yung pagbasa uli. Hindi ka kasi marunong magbasa ba doon? May sinabi ba nakatayo na? Di ba sabi on track? Basahin mo kasi, ito ang pangarap ng ating Pangulo. Alam niyo na. Parang 25 pesos na bigas yan. Masisita pa tayo niyan. Bakit? Pinangako ba? Hindi ba pangarap lang? Ulitin ko, ito ang pangarap ng ating Pangulo. Bakit kayo naghanap? Pangarap pa lang. Okay? Basta on track. Nasabi ni Martin, on track. Alam niyo po, ganito lang po yan, no? Kung meron na pong 1 million, araw-araw po yung ipapakita ng mga vlogger. Kayo naman, no? Alam niyo naman yung pagkakaiba ng pangarap at pangako. Basahin natin. Ito ang pangarap ng ating Pangulo. Pasok, Mike. Ito ang pangarap ng ating Pangulo. Sige, alam niyo na ibig sabihin yan. Hindi po natin minamasama yan. Wala pong masama sa pangarap. Di po ba? Kaya lang, wag muna kayong hanap ng hanap. Hahanapin mo. Pangarap nga. Meron bang tinanggi na pangarap yung 25 pesos na bigas? Tinanggi na ba yan? Wag kayong, may naghahanap pa ba ng 25 pesos na bigas? Okay, pangarap nga eh. Okay na ba yan? In fairness naman, malay nyo, di ba? Alam nyo po, Mr. Speaker, Mr. President,
Wala po kaming minamasama. Kung makikita po namin yan, papalakpak po. Sinasabi nyo pa lang, pinapalakpakan na namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Pag naitayo po niya yan, pupurihin namin kayo. Pero wag muna kayong maghanap. Meanwhile, ito ay pangarap pa lang. Yan. Okay, punta na po tayo. Baka gusto nyo naman, 29 pesos na bigas. Binalita na, 29 pesos na bigas. Hindi 25. Ito po. Baka sabihin nyo, panay bad news si Badong. Panay bad news ka ba? Pamahalaan target na ma-implement ang 29 pesos per kilo na presyo ng bigas para sa mahirap katulad na lamang ng pamilyang nasa ilalim ng 4-piece. Congratulations! 29 pesos per kilo. Yan, 10 kakabili niyan. Ng 29 pesos. Mayroon na po ba? Ay, wala pa. Bakit binabalita? Target. Target pa lang. Bakit binabalita na target pa lang? Ganun talaga. Okay na po ba yun? Basta may target. On track tayo sa 1 million pa bahay. Hindi ako nagsabi niyan, si Martin. May swimming pool, merong court. 1 million per year. So, sa 2028, may 6 million pa bahay tayo. On track tayo. Pag hinanap nyo ngayon, pangarap nga at saka on track. Ibang term na yan. So, ibig sabihin, sa 2028 natin makikita yan. Lahat, sabay-sabay na. Kasi ginagawa Ginagawa pa lang. 29 pesos, target na bigas. Alam nyo po kung bakit nagaganito? Alam nyo na. Yan, malamang ganyan po ang lalamanin ng ating SONA. No? On track, target. Yung pupurihin, magpapalakpakan, may pabahay, meron tayong swimming pool, yan po yan. Pangarap pa lang yan, on track naman, umasa lang tayo. Punta na po tayo. Wala na po, ang ganyan lang po yan, yung balita na yan. Good news po yan, yes, good news. Kita nyo po, no? Ganyan po ang good news nila. Wala pa talaga. Okay. Ngayon po, ito, na naman, digong idamay sa 47.9. Ito pong dalawang balita na to, patok na patok po sa kanila. Tuwan-tuwa po Lahat ng media ngayon, ito laman, no? 47.6 ba? Okay. Rappler. Franz Castro wants Duterte's hearing. Yan. Gusto po nilang ipatawag, no? Kung si Franz Castro lang ang masusunod, gusto po nilang ipatawag si Pangulong Duterte para sa House hearing. House Majority Leader Franz Castro on Tuesday, June 4, that she will move to summon former President Rodrigo Duterte to a future hearing of the House Committee on Appropriations after his former health chief said he gave the go signal for dubious fund transfer, etc. etc. Okay. Ano pa po ang balita? TV Patrol, naniniwala si dating senador Richard Gordon na dapat buhayin ang panawagang panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinaguriang Parmali Scandal. Yan. Ano pa? Ito po, Rodrigo Duterte mula kay Pingping Tweets ordered 47.6 billion transfer for COVID supplies in 2020, sabi ni Duque. Ito pa, anak ng pating.
Once again, the DDS sheet are silent on 47.6 billion transfer fund. Hindi po kami silent. Maingay lang kayo. Okay, ito pa isa. Paano kaya ipagtatanggol ang amuyong ni Dutz? Pambihira, dami. Yan. So it was digong all along. Manila Bulletin. Former Department of Health Secretary Duque has told Solons that it was former President Rodrigo Duterte who ordered the controversial transfer of 47.6 billion from DOH to the procurement service. So halos lahat po ng dyaryo, no? Laman po. ABS-CBN, former Health Secretary Francisco Duque confirmed that former Rodrigo Duterte had authorized the transfer of 47.6 billion. Yan. Impact Leadership, Duterte ordered 47.6 billion COVID fund transfer in 2020. Yan. ABS-CBN, ex-DOH Chief Rodriguez Duque III could become a state witness versus ex-President Rodrigo Duterte. State witness na. Antindi. Pwede rin mag-state witness. Ayan. Duterte, ano to? National News. Duterte ordered 47.6 billion COVID transfer to DBM procurement. Ayan. So lahat po ng ito, no? Pinalalabas po parang ang mga keyword diyan DOH fund transfer DBM procurement. Pera ng DOH 47.6 billion transfer sa DBM procurement. Okay. Inulit-ulit po nila. Tapos nasya kasi Duterte. Tapos mag-iiba-iba po sila na reaction. Grabe pala ginawa ni Duterte. Si Duterte pala mastermind. Pwede palang star witness si... Ano po ang krimen na nagawa? Di ba? Ito po, etong mahirap po tong media. Ito lang ang kitang-kita po natin kung paano po gala. Iba-iba po yan, ha? Bulletin, lahat po ng media, ganyan po ang galawan. Wala po silang binibintang na krimen kay Pangulong Duterte. In fact, wala pong krimen. Nakukuha nyo? Transfer, pinayagan ni Duterte, inutos ni Duterte na i-transfer yung pera. Ano ngayon kung inutos na i-transfer? Aanin ba? Sinabi ba i-transfer yan sa bulsa ko? I-transfer yan sa bangko para nakawin ko? I-transfer yan para bumili ko ng mga properties ko? Sa pag-transfer ba na yan, dumaan kay Duterte, nangupit siya bago pumunta sa DBM? Ano po yung krimen na binibintang nyo in the first place? Lahat po ang sinasabi ngayon, imbestigahan si Duterte. Sabi na naman ng Sausawera, numero 1 Sausawerang si Hontiveros. Alam mo, Hontiveros, baka mabilaukan ka na. Hindi ka pa tapos na pasamain si Go. Hindi mo pa naiugnay si Go kay Duterte. Sumasawsaw ka na naman dito sa HOR. Baka mabilaukan ka na sa dami ng gusto mong imbestigahan na lahat ay tungkol kay Duterte. Inulit nyo lang ng inulit. Gusto nyong ipakita na may kasamaang ginawa. Ano po ang krimen ni Pangulong Duterte? International emergency. Worldwide, may COVID po tayo nun. Ano ba yung pinag-transferan?
Para saan? Para ipampagawa ng building? Tanong niyo po sa akin kung bakit po transfer from DOH ang pera sa procurement? Tanong niyo po. Alam niyo po ba yung pinag-transferan? Procurement. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng procurement? Sila po yung taga-bili. Ano po yung bibilin? COVID-related PPEs, lahat po ng mga pangangailangan tungkol sa COVID. Transfer mo sa DOH, pumunta ka sa DBM para bumili ka ng mga COVID, mga pangangailangan sa COVID. Bakit po pinatransfer ni Pangulong Duterte? Nagtayo siya ng IATF eh. Pag-aralan nyo kung paano natin tatalunin tong COVID. Meron tayong emergency situation. Hindi po pwede yung dati nating ginagawa. Ano yung dating ginagawa? O-order ka, ibibiding mo ang lahat. May kakapusan po. Nagmamadali po ang lahat. Nagkakaubusan ng PPE. Hindi po, wala pong magbibidbid sa'yo. Ikaw maghahagilap ng PPE. Rekomendasyon nila kay Duterte, isa na lang po ang bibili para sa buong Pilipinas ng mga PPEs. Yung DBM procurement na lang para mas mabilis. Ngayon, tanong ko po, ano po ang krimen ni Duterte? Ano ang krimen ni Duterte? Bago mo sabihin na ako yung makakupit, ano ang krimen ni Duterte muna? Alam niyo po ba na hindi na presidente si Duterte ngayon? Hindi na po siya presidente? Alam niyo po ba na bilang pangkaraniwang mamamayan, pwede niyo siyang sampahan ng kaso kung may nakita kayong krimen? Alam niyo po ba na may kaso si Duterte sa ICC? O alam pala natin lahat. Bakit po wala nagsasampa ng kaso? Kung may krimen pong nangyayari. 7 buwan na po yung inimbestigahan nung presidente pa si Duterte. 7 buwan na pong inimbestigahan ni Gordon yan. Iba lang po ang tawag noon, parmali. Ulitan lang, ulit lang ng ulit. Ginamit na yan ni Gordon, mag-eleksyon noon. Talo si Gordon. Gagamitin nyo na naman ngayon dahil mag-eleksyon. Talo pa rin kayo niyan. Mga kapatid, ayaw na nating paulit-ulit to. Kung ayaw nito ng ganitong tagpo, na laging gagamitin yung mga Duterte para pasamain at sila ay patampukin na sila pinaka magagaling na tao. Kahit nakita natin pumuputok yung bulkan, hindi makita yung mga ahensya na namamahala. Hindi ako nagsabi niyan. ABS-CBN. ABS-CBN News. Hindi mahagilap ang pillbox. Umaangal yung mga taga-Kanlaon. Kung ayaw na natin tong ganitong sistema, na lagi na lang isinisisi sa Duterte lahat ng pangyayari. Alam niyo po ba ngayon yung bintang ni Roque? Wala po nagbabalita sa news. Busy sila, 47.6 billion, busy sila nakalkalin na nakalkal na ni Gordon nung nagdaan. Wala na iugnay kay Duterte. Hindi na iugnay ni Gordon kay Duterte. Ngayon, gusto na namang iugnay. Ang tanong, bakit yung 90 billion na mas malaki, doble ang laki, kaysa dito sa pinag-uusapan natin, walang nagbabalita sa media? Hindi nyo binabalita. Hindi iniimbestigahan ng Kongreso at ng Senado. Exclusive kasi, ang gusto lang nilang imbestigahan may kinalaman kay Duterte. 90 billion ngayon yun. PhilHealth ngayon. Pera yun ng PhilHealth. Pera namin yun. Mga nag-contribute sa PhilHealth. Pera natin yun. Nilipat sa gobyerno. Wala pong pandemic. Hindi po bibili ng mga gamot yun. Bahala na gobyerno kung saan nila gamitin. Imbestigahan nyo? Hindi.
Hindi nila imbestigahan. Busy sila kay Duterte lahat. Eh. Yung PhilBooks, pinagalitan na ba? Dahil hindi mahigilap? Wala po yan. Duterte tayo. Focus tayo lahat kay Duterte. Ang importante ngayon yung nawawalang PhilHealth. Ang tanong, nawala po ba yung pera noon? Hindi po ba ibili ng PPEs? Hindi po ba may kaso na nga si Lau tsaka si Duque? May kaso na si Lau at si Duque. Bakit po pa ulit-ulit? Kasi gusto rin nila magkakaso si Duterte. Sampahan nyo natin ang kaso. Ayan na oh. Kinasuhan na yan si Lau tsaka si Duque dyan eh. Iniimbestigahan nyo yung ano, yung kaso na nila dahil gusto nyo isangkot si Duterte. Hindi po matitigil to pag sa 2025, yan pa rin mga nakupo na yan ang binoto natin. May isang araw po tayo na tayo ang pinakamakapangyarihan. Yun po dapat eh. Baguhin na natin to. Wala pong mangyayari sa gobyerno natin kung lahat ang sisi lagi sa dati. Speaking, si Trillanes po, no? Napundi na kay Leni Robredo. Ito po. What the opposition needs is now a leader who is in thick of things, not someone who is invisible. Hindi pwedeng leader ka nga, naroon ka, nakatago ka. Tinatawag na po ni Trillanes na invisible si Leni Robredo. Maganda po yung mga punto rito ni Trillanes. Totoo yan. Alam nyo, kawawa naman kayo mga kakamping. Hindi po nagpapakita ang leader ninyo ngayon. Maganda yung, minsan naniniwala ako rito kay Trillanes eh. Sa leader nila, hindi ako naniniwala na kayo pang opposition eh. Mga Duterte ng opposition. Pero yung grupo ninyo, angkop na angkop tong sinasabi ni Trillanes. Ito po ang paliwanag kung bakit bagsak na yung grupo ninyong kakamping at mga dilawan, no? Okay. Ang sabi ni Trillanes, ito. The former senator claimed that the former vice president reluctant gimmick has passed. Is either mag-intay ulit kami kay BP Leni na baka 2027 pa siya or 1 week before filing mag-decide or dito kami kay Senator Risa Hontiveros para sumama kami sa pag-prepare. So ngayon, ako rin po, kami ay naghihikayat nung iba't ibang grupo na kasama ng Pink Movement na dito na tayo para mas maging proactive tayo, hindi na tayo nag-aantay ng hanggang sa dulo. Yan po ang sabi ni Trillanes ngayon. Barry Gutierrez. Total, mahilig kang makialam kay Sara Duterte. May problema kayo ngayon. China-challenge na ni Trillanes yung leadership ng amo mo. Si Leni Robredo. Hindi na sila papayag na absent, invisible ngayon si Leni, walang dehin bokiki. Talaga naman, di ba? Papayag kaya ang mga Pink Movement na magpailalim kay Risa Hontiveros ayon sa suwestyon ni Trillanes? Durug-durug. Yan ang asikasuhin mo, Barry. Hindi yung pinasasama mo ng pinasasama si Sara Duterte. Hindi, nakakalibang lang. Ang tanong, meron pa bang Pink Movement? China-challenge ko no? Magpakita kayo. Kinakantsawan kayo ng mga Duterte. Buhay pa ba kayo? Meron pa ba niyan, Pink Movement? O nalusaw na't sumapi na kay BBM? Basta kami, inta kami. Ganun din naman yan. Mag-unit team din naman kay PBBM. Ngayon pa lang, kay-unit team yan di ba? Pinupuri na ni Leni.
Si Risa Ontiveros naman walang atake. Alam niyo po ba nung araw, yung pillbox na yan na hindi nakikita, inatake na ng Dilawan at kakamping yan. Ngayon po wala nang umatake. Pati simbahan, no? Kumusta na yung mga sila Father nung lahat ng mga kaparian na umatake kay Duterte? Bakit po kayo nanahimik? Ano po dahilan? Tumino ba gobyerno ngayon? Bakit po kayo nananahimik? Nawala na po ba magnanakaw sa gobyerno? Kayong mga bishop, mga pari, ano po nangyari? Yung mga mahihilig makialam. Bakit kayo tahimik? Tahimik si Lenny, ang inaatake ni Risa Ontiveros, hindi naman, matatawag nyo bang oposisyon? Si Ontiveros, ang inaatake niya, hindi naman si Marcos. Ang oposisyon umaatake sa administrasyon. Si Duterte rin inaatake ni Ontiveros eh. Gusto niya rin na imbestigahan din eh. Di pa ba sapat, Ontiveros? Kasama ka sa nag-imbestiga ni Gordon? 7 months. Hindi nyo na iugnay si Duterte sa mga kasalanan ng dyan sa procurement. Ngayon, sasawsaw ka sa HOR. Franz Castro, bakit ba gustong-gusto mong maimbestigahan si Duterte? Kaya mo ba talaga si Duterte? Ako minsan, ako lang personal lang minsan, ano kaya pagbigyan ni Pangulong Duterte at umatin siya riyan? Nang mapahiya lang niya mga yan. Tinitiyak ko sa inyo, wala kayong maitatanong kay Duterte. Tinitiyak ko sa inyo na masosopla kayo ni Tatay Digong. Simple lang yung sasabihin ni Tatay Digong, stop complaining. Di ba? Kung may nakikita kayong krimen sa ginawa ni Pangulong Duterte many years ago, nung nasa kalagitnaan tayo ng pandemic, sinisita nyo siya, parang parang nailigtas tayo ng gobyerno ni Tatay Digong sa napakalaking panganib ng pandemic. Pero imbis na pasalamatan natin siya, naghanap tayo ng mga butas na wala namang katuturan. Stop complaining. No? Stop politicking. Sampahan nyo ng reklamo, hindi na siya presidente. Bakit po hindi nyo sinasampahan ng kaso? Wala naman kasi kayong maikakaso. May illegal bang ginawa si Pangulong Duterte? Sampahan nyo ng kaso. Ano po ang pumipigil sa inyo na sampahan ng kaso? War on drugs, sampahan nyo ng kaso. Eto na naman, sampahan nyo ng kaso. Hindi, ginagamit nyo lang siya politika. Baliktad naman ang epekto. Lalo nyong binabanatan yung mga Duterte, lalo silang sumisikat. Lalo nyong binabanatan si Sara Duterte, si Tatay Digong, ngayon pati si Basti. Imagine niyo, no, tanga ba mga Pilipino sa tingin nyo? Bakit nag-random drug testing yung Davao? At bakit Davao lang? Masama po ba na pag nakita mo na drug user yung mga tauhan, tatanggalin? Hindi ba yun dapat ginagawa ng lahat ng LGUs? May nabalitaan pa po ba kayo na nag-random drug testing? Wala na nga nagra-random drug testing. Yung kaisa-isang LGU na tumutupad sa kanyang tungkulin, minamasama nyo pa? Galing ng manipulation nyo no? Buti na lang narito kaming mga vlogger. Hindi po masama yung mag-random drug testing.
In fact, maganda po yan para mahuli po yung mga gumagamit ng droga. Mahirap pong mga taga City Hall, mahirap pong mga taga gobyerno, drug addict. Tama po ba? Nung nakahuli ng mga drug addict at tinanggal, minasama nyo, inaangguluhan nyo lang. Oh, kita nyo na, may addict pa pala sa Davao. Sino po bang nagsabing wala ng addict sa Davao? Hindi tagumpay ang drug war kasi may addict pa eh. Gusto nyo po bang mawala? Isa lang naman po solusyon para mawala eh. Hindi, ayaw nyo naman nung naisip kong solusyon, di ba? Alam niyo po ba kung ilang milyon ang nagpatokhang? Milyon po ang pinag-uusapan natin na natukhang. Ngayon po wala nang tukhang, ngayon po maluwag na. Sa tingin nyo, anong ginagawa ng milyon na yun na nagpatukhang, na natakot nung panahon ni Duterte? Marami po sa kanila, balik droga na. Hindi ko sinabing lahat. Siguro yung iba na-enjoy na, sarap pala ng drug-free. Bakit po, imbes na gayahin yung ginawa sa Davao ng lahat ng mayor magparandom drug testing, bakit po parang kinukundinan nyo pa na nagparandom drug testing? Ang tindi talaga eh, no? Makapanira lang eh. Nakahuli ng droga sa Davao. Masama po bang manghuli ng droga? Ay, Davao to. May droga. Huwag nating huliin yan kasi mamasamain nila. Sige, ikot nyo na lang yan. Hindi ko naunawaan eh. Mahirap na po, hindi ako po 55 years old na ako. Dati simple lang, droga masama. Pag nakahuli ka ng droga, may spot promotion pa. Pag sa ibang lugar nakahuli ng droga, pupunta pa yung presidente, pupunta yung DILG, magpapapicture, sasabihin na, oh, congratulations, may spot promotion pa. Pero pag sa Davao, may droga sa Davao? Hindi nalutas ni Digong ang droga sa Davao. Aba, sa Davao may droga? Aba, di ko maintindihan kung ano po ang mali doon sa nakahuli yung mga taga Davao ng droga sa checkpoint. Hindi ba ang kaya ka nakahuli sa checkpoint, di ba mabuting gawain yun? Hindi na nakarating sa mga addict yung droga? Kahit ano po yung sabihin nyo ron. Bakit po pag sa Davao nagaganap, kahit okay yung ginawa, masama? Simple lang. Kinakailangan pasamain ang mga Duterte. Pero hindi nyo rin ba naiisip? Alam ko yung mga matatalino sa BBM Group, naiisip nila yan eh. Hindi nyo ba naiisip na lahat ng ito ay libreng promotion sa mga Duterte? Tanong natin, lahat ng press sa Pilipinas, bakit po hindi kayo nagko-cover ng maisog? Bakit po hindi kayo nagko-cover ng maisog? Para hindi ma-promote yung mga sinasabi ng Duterte doon. Di ba? Ayaw nyo. Bakit may libre kayong promotion sa mga Duterte? Katulad po nito. Idadamay nyo yung Duterte, balitang-balita. Ang nagre-resist po yung mga vlogger. Ang nagre-resist po yung mga tao. Matagal na nangyari yan. Inimbestigahan na ni Gordon yan. Wala na patunayan si Gordon. Iimbestigahan na naman si Duterte. Ano po labas sa tao? Politically motivated lahat yan. Bakit walang iniimbestigahan sa panahon ngayon? Bakit panay Duterte? Panahon pa ni Duterte. 2 years na ang nagaganap. Ano po lumalabas?
Wala bang kakayahan ng Pangulo ngayon na lutasin ang lahat ng problema kundi isisi sa Duterte? Libreng promotion po. Kada binabanatan nyo si Duterte, pinagtatanggol siya ng tao. Binubuhay nyo yung, alam nyo, media, tsaka yung mga vlogger ni Duterte. Ang problema ninyo, nung panahon ni Duterte, napopromote namin, kaming mga vloggers, pinopromote namin yung ginagawa. Ngayon, hindi nyo po si BBM pinopromote. Ang pinopromote pati ng mga vloggers ngayon, si Duterte pa rin. Pinopromote nyo si Baste. Sinasabi nyo, si Baste, yung Davao City, nag-random drug testing. Alam nyo, tuwan-tuwa yung mga tao. Ay, yung mga addict, tinanggal. Very good. Congratulations, Mayor Baste. Tinanggal mo yung mga gumagamit. Sa ibang lugar, meron bang mayor na ganun? Wala. Ang galing pala ng mga Duterte, no? Na-promote nyo yung mga Duterte, hindi nyo po sila nasisiraan. Maraming salamat sa media. Maraming salamat sa mga vlogger ni BBM sa patuloy na pagpopromote sa mga Duterte. Wala nang ginagawa, napopromote nyo pa. Ay, hindi pala. Mali, bura-bura. Wala nang binabayad sa mga press. Hindi nag-e-effort para i-promote ang kanilang sarili. Kayo na nagpo-promote. Bakit po the more na sinisiraan nyo, the more na napopromote sila? Kasi naranasan natin eh. Naranasan natin yung Duterte leadership. At yan ang hinahanap-hanap ng mga tao. Tapos, ipopromote ninyo. Ikukumparan nyo. Eh, ang sasabihin nyo lang naman, pangako. Pangako lahat yan eh. 29 pesos na bigas, 1 million pa bahay. Kay Duterte nasanay tayo, inauguration, totoong mga proyekto. May tulay na. May tulay na. Dadaanan na lang. Ngayon, pangako pa lang, binabalita na. Baliktad po eh. Nakahuli ka na ng droga, minasama pa kasi may droga pa raw hanggang ngayon sa Davao. Kaya nga continuous eh, di ba? Okay, yan lang po ang ating topic. Overtime na tayo. Pwede na tayong mag